mo bang sa pagyaman pa lang ay may mga insekto rin na kapag pumasok sa tahanan mo ay maaari mong maikonsidera na papasok din ang blessing at pagyaman sa iyo. Una dyan ay ang grasshopper. Kapag merong tumidikit na grasshopper sa iyo at ayaw niyang lumubay, umiikot sa tahanan mo hanggang sa garden mo ay dumidikit ang mga grasshopper na yan, ibig sabihin lamang nito na nararamdaman ang iyong pagyaman. Nararamdaman nila na ang may-ari ng tahanan na yan ay magbo-boom pagdating sa larangan ng kaswertihan, blessing, at maraming biyaya ang papasok sa tahanan mo. Kaya naman kung pumasok ang grasshopper, swerte po yan. At matuwa ka na dahil ibig sabihin, nalalapit na ang swerte sa buhay mo. Nalalapit na ang pagyaman mo. Ikaw ay makakasiguradong swerte ay magsisimula sa buhay mo. Siyempre, hindi mawawala ang mga palaka, lalo na kung ang palaka na yan ay nagtatalon sa bahay mo. Ang palaka ay swerte pagdating sa larangan ng pagninegosyo. Ibig sabihin, kapag pumasok yan sa tahanan mo, ibig sabihin ang negosyo mo ay magbo-boom o magtatagumpay o dadami. Kaya naman, meron tayong mga pampaswerteng palaka sa negosyo, di ba? At pumasok pa to sa tahanan mo, abay swerte ka na. Kaya magsimula ka ng magnegosyo kung may palakang pumasok sa tahanan mo dahil ibig sabihin lamang yan, siniswertihin ka sa buhay, magkakaroon ka ng maraming blessing at magtatagumpay ang negosyong itatayo mo. Lalo na kung ang palakang pumasok sa bahay mo ay kulay berde. Pera po ang katumbas ng kulay berdeng palaka. Katumbas ito ay pagpasok ng maraming kaperahan sa tahanan mo. Swerte, siksit, liglig at nag-uumapaw. Siyempre, hindi mawawala sa listahan ang mga butiki. Alam mo bang pag may butiking tumutunog sa pintuan mo, ibig sabihin nito may darating na kaperahan. Kaya sila tumutunog sa pintuan mo, nararamdaman nila na papasok ang maraming blessing, may kakatok sa pintuan at magdadala ng maraming kaperahan sa tahanan mo. Kaya naman napakaswerte po talaga na merong mga butiking tumutunog sa pintuan at kung meron namang butiki sa tahanan, lalo na kung ang butiki na yan ay may 2 buntot, kunin mo yung 2 buntot niyan dahil swerte po yan. Magiging anting-anting mo yan na kahit saan ka dalhin, yung buntot na yan ay magsisilbing swerte sa buhay mo. Ang swerte talaga ng mga butiki, lalo pangat kung ito ay palaging namamahay sa tahanan mo. Ibig sabihin, ramdam nila ang kaperahan, ay magsisimula ng baguhin ang sistema ng pamumuhay mo. Siyempre, hindi mawawala ang mga ladybug. Alam mo bang ang mga ladybug, swerte po yan sa sugal, swerte po yan sa negosyo, swerte po yan sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa ating mga buhay. Kaya naman kapag may ladybug na pumasok sa tahanan mo, abay matuwa ka dahil ibig sabihin lamang nito ay siswertihin ka na sa buhay mo. Ibig sabihin nito, magtatagumpay ka anumang larangan ang tahakin mo, negosyo man yan, sa karir mo man yan, sa loto man yan, sugal o kahit ano, siswertihin ka po. Kaya naman kung nais mo magpatuloy ang swerte at may ladybug na pumasok sa tahanan mo, abay hayaan mo lang dahil ang dulot nito ay kaswertihan. Kusa naman silang lalabas, nais lamang lang ipahayap sa iyo na ang swerte ay darating na sa iyong buhay na maaaring magpabago ng takbo ng pamumuhay mo. Siyempre dahil kung sinasabi na may puting paru-paro bang pumasok sa tahanan mo, abay huwag kang matakot dahil ang paru-paro, hindi naman ibig sabihin may kaluluwang gusto magparamdam sa iyo, kundi kapag may paru-parong dumikit, lumapit at pumasok sa tahanan mo, pera po ang katumbas yan. Mararamdaman mo ang unti-unting pagbabago ng buhay mo na para bagang nagiging magaang ang daloy at pasok ng kaperahan sa iyo. Kaya naman, kung magpapatuloy ang pasok ng mga paru-paro sa tahanan mo, abay matuwa ka na dahil isa lang ang ibig sabihin nito. Isa lang ang ibig sabihin ng mga paru-paro na yan na sinasabing ang may-ari ng tahanan na pinasukan nila ay magbabago ang buhay lalo nga kung ikaw ay dinidikitan
o nilalapitan ng paru-paro na yan. Ibig sabihin, ang taong nilalapitan niya ay magsisimula ng mabago ang takbo ng pamumuhay. At tulad ng paru-paro, ang mga paniki ay isa rin sa swerte sa ating mga tahanan. Magkakaroon din ng pagbabago ang takbo ng proseso ng kaperahan sa atin. Kapag ang paniki ay naisipang pumasok, lalabas din po naman agad ang mga yan. Kaya lamang yan pumasok para iparamdam sa taong naninirahan sa tahanan na yan na may darating na kaperahan. Madalas kasi naaamoy at nararamdaman nila ang swerte, kaya naman pinapasok nila ang iyong tahanan. Patuwa ka kapag nangyari ito. Ibig sabihin nito, ang swerte ay nalalapit na sa iyo. Hindi lang basta swerte, kundi isang swerte na maaaring magpabago ng takbo ng pamumuhay mo. Maaaring magpayaman sa iyo. Maaaring magbigay ng napakaraming swerte at higit sa lahat, maraming pagbabago ang matatanggap. Siyempre, huwag kang mawawala ng arawana. Kapag nilagay mo to sa aquarium, swerte rin po ito sa negosyo. Ilagay mo to sa north area. Kapag nilagay mo to sa north area, siswertihin ka naman sa trabaho. Wag mo nga lang ilalagay ang aquarium kung saan may arawana sa kanluran. Kasi kapag kanluran po, malas po yun paglubog. Kailangan sa north, sa silangan. At para sa ganon, ang negosyo ay mag-boom. Kung wala ka pa namang negosyo at magsisimula ka ng negosyo, agaran ka ng kumuha ng arawana para habang lumalaki ang mga yan, lumalaki rin ang business mo at binibigyan ka nito ng napakaraming presyo ng mga pilihin ay bumura at ikaw ay yayaman dahil mabibili mo na ang lahat ng iyong naisin. Dahil pagdating sa negosyo, ikaw ay magtatagumpay. Dahil yan naman na ginagawa ng mga arawana, pinibigyan ng swerte ang mga taong meron sila. Siyempre, ang mahal nating mga pusa ay sadya napakaswerte sa ating tahanan. Kapag ang mga pusa na yan na yung alaga ay dumidikit sa iyo at ayaw humiwalay, isa lamang po ang ibig sabihin yan. Nararamdaman nila na kanilang amo ay magkakaroon ng malaking kaperahan, blessing at biyaya sa buhay. Lalo pa nga kung ang mga pusang iyong alaga kapag ikaw ay umuwi, laging tumatabi at dumidikit sa iyo na para bagang ayaw nang humiwalay. Naramdam kasi nila na kanilang mga amo ay siswertihin sa buhay. Nararamdaman nila na ang kanilang amo ay magkakaroon ng isang malaking blessing. Kaya naman ayaw nilang humiwalay sa kanilang mga amo pagramdam nilang ito'y siswertihin. Nararamdaman kasi nila ang madudulot na kaligayahan para sa kanilang mga amo, kaya pati sila ay nagiging maligaya rin dahil magsisimula na ang pagyaman mo.